Hindi mo alam ang nasa kalooban ko. Marami akong pangarap para sa ating pamilya. Kaya nga gayon na lang ang pagsisikap ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nagsasabing masarap magtrabaho sa ibang bansa. Yun ay dahil sa malaking kita roon. Ngunit may ilan namang ayaw nang magbalik pa roon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Jerome sa ating dulang sa kanyang panahon. Pupunta ka kamo kina Kuya Mario mamaya. Bakit, Rosel? Dumating na ang kuya ko galing abroad, Jerome. Ha? Tiyak, maraming pasalubong yun, kaya pupunta ako para maambulan. O sige, ikumusta mo na lang ako kay Kuya, ha? Samahan mo na lang kaya ako. Alam mo namang may overtime ako sa trabaho ngayon. Di bukas ka na lang mag-overtime. Sa public pala nag-aaral ang anak niyo ni Jerome. Oo, kuya. Grade 1 na siya. Bakit doon? Ayaw niyo ba sa private? Mahirap sa public, maraming estudyante. Kwan kasi kuya Hindi nila kaya ang tuition sa private, Mario. Rosel, totoo ba ang sinabi ng ate Gemma mo? Oo. Si Jerome lang kasi yung nagtatrabaho sa amin Tapos may hinuhulugan pa kaming bahay. Ganun ba? May naisip ako para makaluwag-luwag kayo. Ano yun? Sabihin mo kay Jerome, sumama sa akin pag alis ko. Total, nangangailangan sa amin. Ayan, Rosel, ha? Pagkakataon nyo na. Sabihin mo agad yan sa asawa mo para maihanda niya yung kanyang mga papeles. Magkano naman kaya ang gagastusin? Wala kayong alalahanin doon. Salary deduction yon. Oh, talaga? Oo. Sige kuya. Ate, sasabihin ko kaagad yan sa asawa ko. Pilitin mo siya mag-abroad. Sayang ang opportunity. Sabi pa ni kuya, kikita ka raw ng 50K doon. Pero mo yun, Jerome. Luluwag tayo ng gusto. Mapag-aaral na natin sa private si JJ. Sabihin mo kay Kuya, pasensya na pero ayoko. Ano? Bakit naman? Jerome, walang gastos ito. Hindi ka pag-aano malulungkot dahil kasama mo si Kuya. Basta't ayoko mag-abroad. At kahit kailan, hindi ako mag-abroad pa. Bihira ka naman Ikaw na nga pinagmamalasakitan ng kapatid ko. Ayaw mo pa? Diyan ka na nga. Wala palang diskarte sa buhay ang asawa mo Kaya pala wala kayong asenso. Naku, naiinis talaga ako sa kanya, Kuya Mario. Pilitin mo pa rin siya. Kulitin mo. Tama. Balay mo, makumbinsin mo siya. O kaya, tigisin mo. Ha? Anong tigasin, Ate Gemma? Huwag mong asikasuhin. Pwede ring huwag mong patulugin sa kwarto. Para mapilitan siyang sumunod sa gusto mo. Jerome, bakit dala mo rito mga damit mo, anak? Makikiplansya po sana ako, Nay. Ha? Sira ba yung plansya nyo? Sana sinabi mo na lamang sa akin. Para dinala ko na lamang yung plansya ko sa inyo. Hindi po sirang plansya namin. Ayaw pong intindihin ng manugang yung mga damit ko Ano? Nag-away ba kayo? Kaya galit siya? Naalala niyo yung ikinuwento ko sa inyo? Na niyayaya ako ni Kuya Mario na sumama sa kanya sa abroad? Nung isang linggo pa yun na. Pinag-aawayin niyo pa rin hanggang ngayon? Pinipilit po ako ng asawa ko. Lagi na akong kinukulit tungkol doon. Hindi na rin niya inaasikasong baon at mga damit ko. Ano ba naman yan si Rosel? Hindi marunong rumespeto sa kagustuhan ng asawa.
Huwag na ho natin siyang pag-usapan na. Akin na ho yung plancha nyo para makapagsimula na po ako. Jerome, alam ba ni Rosel ang tungkol sa... Hindi po. Ayoko na pong maalala yun. Jerome, ang dami na nating nainom na ala. Sa akin, walang problema eh. Dahil narito ako sa bahay namin. Ikaw, magbabiyahe ka pa. Alam mo, Brandon, ayoko talaga umuwi. Sabi ko na eh. Sabi ko na may problema ka, kaya ka nagyayang minum eh. Tungkol ba kay Rosel? Lumalala siya, pare. Ayaw na niya akong patulugin sa kwarto namin. Sipin mo yun? Bakit? Dahil lang ayaw mo mag-abroad? Outside the bedroom ka na? Masamang-masama ang loob ko sa kanya. Para bang pera na lang mahalaga sa kanya. Mali nga yun. Sobra naman siya. Pero pare, siguro dapat din sabihin mo sa kanya ang talagang dahilan kung bakit ayaw mo nang mag-abroad. Pare, ayoko na sanang maalala pang pangit kong karanasan eh. Pare, hindi malulutas ang problema nyo kung hindi mo bubuksan sa kanya yung kalooban mo. Kaya gawin mo na yun. Bakit ka narito? Di ba sabi ko sa'yo, makakapasok ka lang dito sa kwarto kapag pumayag ka nang sumama kay Kuya Mario sa abroad. Bakit mo ba gustong mapalayo ako sa inyo? Yun nga ang ibang mga misis, ayaw na mapalayo sa kanilang asawa nila. Ikaw iba eh. Ipinagtutulakan mo pa akong lumayo. Dahil gusto ko makaipon tayo. Habang wala pa sa high school ang anak natin. Nakakaipon naman tayo kahit papano. Hindi ka pa kontento? Talagang hindi. Dahil ang gusto ko, guminawa naman tayo. Tulad ni na Kuya Mario at Ate Gemma. Pero hindi mangyayari yun eh. Dahil wala ka diskarte sa buhay, walang pangarap. Tumigil ka! Hindi mo alam na sa kalooban ko. Marami kong pangarap para sa ating pamilya. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ko. Mas kikita ka ng gusto kung mangingibang bansa ka. Ano ba ang inaalala mo? Kasama mo naman ang kapatid ko. Hindi dahil kasama ko siya, hindi na ako mapapahamak. Rosel, minsan na akong napahamak. Nung una akong nag-abroad, binata pa ako. At kasama ko pa ang pinsan ko. Anong ibig mong sabihin? Pinagsamantalahan ako ng amo ko na Arabo. Hindi. At hindi lang isang beses yun. Paulit-ulit. Paulit-ulit kong naranasan ang nakadidiring pangyayaring yun. Jerome. At hindi lang isang beses yun. Kaya ayoko na sanang maalala yun. Pero pinilit mo kong muling alalahanin. Ipinagtapat mo na pala sa kanya. Opo, Nay. Pero bakit mo siya iniwan? Bakit ka umalis sa inyong bahay? Dahil nasaktan na naman ako. At gusto ko pong makalimot. Naunawaan ko na. Tama yung ginawa mo. Sa halip na makipaglasingan, dito ka nagpunta sa akin. Parang nananariwang muling sugat ng puso ko. Kung paano kung binaboy ng hayop na yun. Anak, halika. Sasamahan kitang dumalangin sa Diyos. Hilingin natin na tuluyan na niyang pagalingin ang sugat ng iyong puso upang hindi mo na maging mabigat ang dalahin yan.
Iyon pala ang nangyari kay Jerome. Kawawa naman si Bayaw. Nakukonsensya ako, kuya. Dahil ako pa ang naging dahilan para masaktang muli ang asawa ko. Ako rin, Rosel. May kasalanan din ako dahil sinulsulan kita. Tinuruan kitang inisin at kulitin si Jerome para mapapayag mo. Nasaan ngayon ang asawa mo, Rosel? Wala siya sa bahay, kahapon pa. Umalis siya matapos ipagtapat sa akin ang lahat. Kung naroon siya kina Nanay Choling, puntahan mo siya. Humingi ka ng tawad para maayos na ang problema ninyo. Tama ang kuya mo. Kapag nasa inyo na siya, saka naman kami pupunta doon para humingi rin ng tawad. Nanay Choling. Mabuti at nagpunta ka rito, Rosel. Gusto ko na nga sanang pauwiin si Jerome para magkausap kayo. Nahihiya po ako. Sa kagustuhan kong magkaroon kami ng maraming pera. Nasaling ko na pala ang isang mapait na nakaraan ng aking asawa. Rosel. Naliwanagan na po ako, Hinay. Pero sana mapatawad ako ni Jerome. Pinatatawad na kita, Rosel. Jerome! Salamat! Salamat! Siguro nga, kaya nangyaring pamimilit mo sa akin. Para ipagtapat ko sa iyong lahat. At nang sa ganun, tuluyan ang gumaan ang aking kalooban. Gaano man kapait ang isang nakaraan, magiging matamis pa rin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Doon ko nga kayo iniiwas sa ganong klase ng buhay ng daddy nyo na walang katiyakan at direksyon. Sa mentalidad niya na hindi nagplano sa buhay at tinatanggap na lang ang mga nangyayari na wala siyang pakialam. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung bakit sa kabila ng magagandang biyayang dumarating sa buhay ng isang tao, nalalahan pa rin sa utak niya ang mga insekuridad at pangamba para sa hinaharap. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Doris sa ating dunang sa kanyang panahon. Unawain mo naman ako, Bob. Ngayon sabay napapasok sa kolehiyo si Amelia at Clarence. Seryosong buhay lang pinag-uusapan natin. Hindi tulad nung maliliit pa sila na kapag binasog natin at pinatulog, kampante na rin tayong magpapahinga. Alam mo, ginagawa ko naman lahat ng kaya ko para makatulong din sa mga pinansyal ng pangangailangan natin dito sa bahay. Kailan mo ba
aaminin sa sarili mo na hindi sapat ang kinikita mong barya-barya sa pagiging miyembro ng isang banda para suportahan ang pamilyang ito? Barya-barya. Oo! Sakit mo naman magsalita. Dahil kahit kailan hindi tayo mabubuhay ng maayos kung yung hilig mo sa pagtugtog ang aasahan mo, Bob. O anong gusto mong gawin ko? Umalas ako sa banda? Ang gusto ko, maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Kung magkakanya-kanya tayo, mas magaan kung mapapatakbo ang buhay namin mag-ina. May mga plano ako sa buhay na hindi ka nakasama. Hindi na kita iisipin. Huwag mo na rin kami isipin. Good morning, Lola Sonia! Hoy, Millie! Ay, ikaw pala. Halika, halika. Tumuloy ka na rito sa kusina. Tinatapos ko kasi itong pagluluto ng sauce para sa i-deliver kong lumpiang sariwa sa suki kong kantin. Ang totoo po, kaya po maaga ako nadalaw para makapagkwentuhan po tayo ng matagal. Nakakita na po kasi si Mami ng maliit na apartment type na titirhan namin ni Clarence sa pasukan. At saka, bukas na pong alis namin, Lola. Ay, bigla naman akong nalungkot sa sinabi mo. Eh, paano nga? Mapapalayo na pala kayo sa akin ni Clarence. Hayaan nyo. Lagi ko kayong tatawagan. At saka kapag umuwi kami ni Clarence, dito po kaagad kami dadaan para magkakamustahan po tayo. At syempre, dadalan po namin kayo ng mga paborito ninyong pasalubong. Pangako po yan, Lola. Mami naman, mula kanina nag-i-empake ako ng mga damit ko. At hanggang ngayon paalis na kami. Panay pa rin ang iyak mo. Dahil alam mo ba kung anong susunod na senaryong pumapasok sa isip ko pagkatapos nito? Yung araw ng libing ko. Ma'am, aalis lang kami dito sa bahay dahil mag-aaral kami sa college ni ate. Uuwi pa naman kami dito. Magkakasama-sama pa rin tayo. Oh, alam ko na magdarating ang panahon ng ganito. Bakit naman ang bilis-bilis ang paglipas sa mga taon? Kung alam nyo lang na ang pagkakalayo-layo nating ito ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. O ngayon, Tol, napatunayan mo na na mahirap talagang magkaasawa ng isang babaeng maraming tsorya sa buhay. Paano nga? Sila nga palaging tama. Sila nga mahusay mag-isip at umaksyon. Pakakalmahin ko lang ang sitwasyon, Tol. Alam kong emosyonal lang si Doris ngayon dahil sa pinagdadaanan namin mga problema. Well, hanggat kailangan mo ng matitirahan, Tol, welcome ka rito sa apartment ko. Feel at home. Maraming salamat sa lagi mong pagsalo sa akin. Tulad sa mga ganitong pagkakataon, Tol. Sa isang banda, ayos na rin nandito ka sa apartment ko. Para kapag may practice at tugtog tayo, hindi na kita hagilapin pa kung saan-saan. Katulad ngayon, punong schedule natin ngayong buwan na ito. Kaya para makalimot ka sa mga problema mo, iukol mo na lang ang panahon mo sa pagtugtog.
po kami sinampal ni Ate Millie. Tinraidor niyo ako! May ginawa po ba kaming mali, ma'am? Ang buong pag-akala ko, nag-aaral kayong mabuti. Pero nakita kayo ng ilang estudyante ko na kasama ng daddy niyo sa isang club sa Ermita. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo? Dumistansya kayo sa daddy niyo? Ma'am, nag-aaral naman po talaga kaming mabuti. At kahit kailan, hindi kami nagpabaya sa mga obligasyon namin sa school. Yung pagsama namin kay Daddy sa show ng banda nila, bilang pagsuporta lang po namin sa benefit concert para sa isang charitable program na binuo ng grupo nila. Doon ko nga kayo iniiwas. Sa ganong klase ng buhay ng daddy niyo na walang katiyakan at direksyon. Sa mentalidad niya na hindi nagplano sa buhay at tinatanggap na lang yung mga nangyayari nang wala siyang pakialam. Ma'am, hindi po kayo nagkakamali lang kayo sa pagkakaunawa sa mga kilos ni Daddy. Dahil lahat ng bagay sa bahay na to, sa inyo lahat nanggagaling ang pagdidesisyon. Sinikap naman po ni Daddy na magampanan ang tungkulin niya bilang haligi ng tahanang ito sa kanyang maliit na paraan. Pero kahit kailan hindi ninyo kinilala ang kanyang mga pagsisikap. Sa halip, lagi niyo siyang hinahamak. Lagi niya pinamumukha sa kanya na higit sa kakayahan niya, kayo lang ang makakalutas sa mga problema ng pamilyang ito. Yan pa ba ang mga panunumbatayan ng magiging konsolasyon ko? Sa kabila ng pagsisikap ko na mailagay kayo sa maayos na buhay. Ngayon kung nasa daddy niyo ang inyong simpatsya, sige, magsama-sama na kayo. Ngayon din, lumayas na kayo sa pader ko! Sabihin niyo sa akin, Chang, saan ba ako nagkamali? Para husgahan ako ng mga anak ko. Kuminsan kasi, hindi natin namamalayan. Lumalampas na rin ang mga pagdidesisyon natin sa karapatan ng iba. Nasa sakop na natin ang kalayaan nila mag-isip at kumilos. Dahil sa pansarili nating mga kagustuhan. Kung mapauunlad ko man ang sarili ko, hindi ba nila nauunawaan na sa kanila rin yung magandang refleksyon noon? Dahil sa kanila ko inuukol lahat ng aking pagsisikap sa pagtuturo, sa pagsusulat ng mga libro. Doon ko kinukuha ang ibinubuhay ko sa kanila. Alam mo, Doris, hindi masamang bumitiw ka riyan sa maling pride mo para muli mo maibalik ang sarili mo sa kapanatagan at para muli mo ring masinop ang isang magandang pamilyang sinimulan niyo noon ni Bob kasama ang inyong mga anak. Ate, sa palagay mo, tama ang gagawin natin pag-alis sa puder ni Mami? Pinaalis niya na tayo dito, hindi ba? Alam ko. Pero baka nasabi niya lang yun dahil sa matindi ang kanyang emosyon. Pero deep inside, masasaktan din ang loob niya kapag umalis tayo dito. Bob! Sabi ng mga bata, ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto mo. Masyado silang nag-aalala sa iyo. At ikaw, ang pagpunta mo ba rito ang dahilan? Kasi nag-aalala ka rin sa akin. Hindi naman natapos ang pag-aalala ko sa iyo. Kahit nagkahiwalay tayo. Lagi pa rin kitang iniisip. Nung umalis ka, gustong-gusto kitang pigilin noon. Pero alam ko nasaktan ko ng kalooban mo. Marami na ako nasabing masasakit sa iyo. Hindi naman ako lumayo. Lagi lang akong nasa malapit. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawang hindi ko kayo makita ng mga bata. Kayo ang pamilya ko. Nabubuhay ako para sa inyo at hindi natatapos ang pagmamahal ko sa inyo. Gusto ko muli tayong mabuo ng mga bata. Ngayon ko napatunayan kung gaano kayo kahalaga sa akin.
Higit sa mga pangarap ko, kayo ang aking prioridad. Bob, muli mo pa ba akong matatanggap? Sa palagay mo ba, pupunta pa ako rito kung hindi ka mahalaga sa akin? Doris, nasaktan lang ako sa hiningi mong pakikipag-iwalay. Pero walang nabago sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil yun ang sinumpaan ko. Hindi lang sa harap ng altar, kundi maging sa harap ng Diyos. Bob, mahal na mahal din kita. Kung alam mo lang, kung gaano ko kinasasabikan ang mayakap mong puno ng pagmamahal. Patawad. Patawad. Ang dalisay na pag-ibig, ang tunay na tanda ng dinalaman ng puso. Lilipas ang mga alinlangan at agam-agam, ngunit hindi ang totoong nilalaman ng damdamin sa kanyang panahon. Mga nagsigalap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Milan Landicho Jr., at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wag! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang magpumiglas. Wala ka namang magagawa. Wala din dito si Guada. Mamayang gabi pa siya uuwi. Kaya solong-solong kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga takot na madaling nawawala sa puso at isipan. Ngunit mayroon din namang nananatili ng matagal na panahon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Noemi sa ating dulang sa kanyang panahon. Ganyan na siya, Ate Clotilde. Mula nang makitang nakabigti si Antonio sa banyo, iyak ng iyak. Takot na takot. Ang kawawa akong pamangkin. Mukhang na-trauma sa nangyari sa kanyang daddy. Nag-aalala nga ako. Baka magkasakit siya. Huwag ka nang umiyak, Noemi. Baka magkasakit ka niyan. Si Antonio Guada. Dinala na sa punerarya ang bangkay niya, Ate Clotilde. May alam ka bang problema ng kapatid ko? Para gawin niya ang magpakamatay? Ate, wala kami problema. Wala din akong alam na kaaway niya. Pero nitong mga nakaraang araw, napansin ko, palagi siyang may malalim na iniisip. Ano naman kaya yun? Ewan ko, hindi ko alam. Di naman niya sinabi. Last week, may tumawag sa telepono namin. Babae. Ang sabi niya, babae daw siya ng asawa ko. Hindi. Hindi magagawa ng kapatid ko ang pagtaksak lang ka. Yun nga rin ang sabi ni Antonio. Kaya naniwala ako. Hanggang kanina nga,
Nakita na lang namin wala nang buhay ang asawa ko. Kanina ka pa namin hinihintay ni Jal. Halika na, kumain tayo. Paula, Oh, malalim na naman ang iniisip mo. Si Antonio ba? Isang buwan na siyang naililibing. Pero hanggang ngayon, blanco pa rin ang mga pulis at talagang dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Di ba sabi ni Guada, ilang milyon din ang nawala sa kanilang bank account. Kaya naghihinala sila na maaring ang tumawag sa kanila ay yung pinagkakautangan ni Antonio. At ayaw niya sabihin yung kay Guada. Pero bakit naman siya magkakautang ng ganon? May kabuhayan ng kapatid ko. Malay mo. Malay mo, nalulung siya sa sugal at yun ang ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya. Ay, naku, ewan ko. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Naaawa ako sa pamangkin mo si Noemi. Mula nang mamatay si Antonio, napipi na siya. Isa pa nga iyan sa pinagtataka ko, Paulo. Bakit nagkaganon ang pamangkin ko? Basta ituloy mo ang pag-aliw at pagpapayo sa kanya. Baka sakali magsalita din siya. At para maipagpatuloy din niya ang kanyang pag-aaral. Grade 2 na siya, di ba? Oo. At isa siyang matalinong bata. Ang inaalala ko, baka ngayong wala na si Antonio, lumabas na ang tunay na kulay ni Guada. Noemi, anak. Nandito ang Tito Clotilde mo. Dinadalaw ka. Noemi, ano, kumusta ka na? Sumaysaynyas lang siya. Pero nakangiti. Oo, ibig niya sabihin yan, ate, okay lang siya. Mabuti nga marunong siya ngayon ng sign language. Nakakapag-communicate na siya ngayon sa mga tao. Ano kaya kung patingnan mo siya sa doktor? Paling natin. Makapagsalita siya uli kapag nabigyan siya ng tamang gamot. Hayaan mo, ate. Gagawin ko yan. Sandali lang, ha? Kukuha ko ng mami merienda natin. Naime, mabait ba sa'yo si Guada? Hindi ka ba niya sinasakta? Bigla siya nalungkot. Halata sa mukha niya. Napilitan lamang siya sabihin oo. Pamangkin, mag-aral kang mabuti, ha? At maging matatag ka. Oo, huwag kang umiyak. Kailangan lakasan mo ang loob mo. Dahil balang araw, ikaw ang mamamahala sa mga kabuhayang naiwan ng iyong daddy. Tagal mo namang dumating. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na, mahal. Kasi yung tagal pumasok sa kwarto niya yung buwisit na Noemi na yun. Alam mo na, ayoko malaman niya na dito ako natutulog sa kwarto mo. Hindi naman makakapagsumbong yun eh. Pipi na siya. Kaya ayos lang. Kahit malaman niyang hindi talaga tayo magpinsan. Nag-aaral si Noemi, no? Matalino. Hindi man siya makapagsalita. Pwede naman niyang isulat yun kay Clotilde, yung mga malalaman niya. Kaya, syempre, nag-iingat pa rin ako. Dapat pala, mawala na rin siya sa landas natin. Para wala na tayong problema. Ay, hindi dapat. Ha? Dahil siguradong paghihinalaan ako eh. At saka nakalagay doon sa testamento ni Antonio na makukuha ko lang yung aking mana kapag nasa tamang edad na ang kanyang anak. Buwisit naman. Oh. Nautakan ka niya doon. Ngayon kahit wala na siya, obligado ka bang alagaan ng kanyang anak? Ano pa nga ba? O, hindi pa paano masusulo ang kayamanan ng namatay mong asawa? Kapag namatay si Noemi, na nasa tamang edad na siya.
Jal? Bakit kayo ka lang umuwi? Wala ka namang overtime sa office, di ba? Dumaan po ako sa school ni Noemi, Mami. Kinamusta ko po siya. Ganun ba? Kumusta naman ang pinsan mo? Okay naman po siya. Masaya nga niya ibinalita na valedictorian siya sa graduation nila. Aba! At may award na naman pala siya? Oo. Pero, Mami, naisip ko lang, talaga nga kayang ipinagamot ni Tita Guada si pinsan? Ha? Hindi natin natitiyak, di ba? May duda ka ba, Jal, na hindi siya ipinagagamot ang kanyang madrasta? Opo. Kasi, kung traumang nangyari kay Noemi, dapat magaling na yun kung ipinagamot siya. Tulog na tulog si Guada. Napagod sa ginawa namin ng loka. Palibasa matanda na. Pero ako, gising na gising pa rin. At mainit na mainit pa. Si Noemi, nag-iinit ang katawan ko sa kanya. Lalo siyang gumanda ng magdalaga na. Napaka-sexy niya kanina nang makita ko siyang naka-shorts at naka-tube. Ang puti niya, ang kinis ng balat, walang kulubot. Hindi katulad nitong si Guada. Retokado na ang katawan. Ay, kailan kaya kita masosolo, Noemi? Kailan? Ang ganda mo talaga, Noemi. Ang kinis mo. Wag mo ako hawakan. Uy! Nakapagsalita ka na? Ang galing ko naman. Hinawakan lang kita, nakapagsalita ka. Pero mas maganda ang susunod kong gagawin sa'yo. Ang magpumiglas. Wala ka namang magagawa. Wala din dito si Guada. Mamayang gabi pa siya uuwi. Kaya solong-solo kita. Iwan mo sabi ko. Ay, ko! Nalagiya kasi di pa mo ang... Ang ibig sabihin nito? Bakit punit ang damit mo? At ikaw, Ramon! Ha? Guada! Bakit nakabrief ka lang? Pinagsamantalahan mo si Noemi! Noemi? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? At punit ang damit niya, Clotilde. Diyos ko! Oo nga! Ano nangyari sa kanya? Dito, Clotilde. Dito. Nagsasalita ka na? Sabihin mo, ano nangyari sa'yo? Si Ramon. Pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan. Ang pinsan ni Guada? Hindi po sila tunay na magpinsan. Magkarelasyon silang dalawa. Ano? Niloko nila ang lahat para maitago ang relasyon nila. Hindi. Kaawa-awa kong kapatid. Paano mo nalaman yun? Papasok na po sana ako sa bahay galing sa paglalaro nang marinig kong pag-aaway ni na Daddy at Ramon. Dahil natuklasan na ni Daddy ang kanilang relasyon. Nagtago po ako dahil sa takot. Pagkatapos, binugbog ng gusto ni Ramon
kasama nila. Mga walang ya! Binayaran din nila ang kakilala nilang kumuha sa bangkay niya para manatiling libang lahat. Ay, ikaw pala, Ate Clotilde. Ako nga, walang niya. Bakit mo kasi nampal? Pinakulong ko na si Ramon. Sinuko ko na siya sa mga pulis. Hindi ko kinonsente ang ginawa ng pinsan ko. Kung tutuusin, kulang pa ang sampal na yan sa kasamaan mo. Anong ibig mo sabihin? Alam ko na lahat tungkol sa inyo ni Ramon. Ate! Maging ang ginawa niyong pagpatay sa kawawa kong kapatid ni si Antonio. Ano? Napakasama ko! Sana hindi na lamang ikaw ang pinakasalan ng kapatid ko. Ate! Mga pulis! Hulihin niyo! Walang yan! Hindi! Wag! Ayokong makulong! Wag! Ivy, narito na tayo sa punto ni Tito Antonio. Salamat sa pagsama ninyo sa akin dito, Kuya John. Tita, Tito. Ako na maglalagay ng dala natin bulaklak sa puntod ni Kuya. Sige, Paulo. Pinsan, anong gagawin mo? Hingi lang ako ng tawad kay Daddy, Kuya. Daddy, I'm sorry. Matagal bago nagkaroon ng katarungan, ang ginawang pagpatay sa inyo ni Tita Quata. Sobra po akong natakot. Nabilanggo sa kasamaan ng pangalawa ninyong asawa. At nang inakala natin pinsan niya. Pero ngayon, malaya na po ako. Patawarin niyo po sana ako. Dahil ngayon lang ako nakapagsalita. Tahan na, Noemi. Kung nakikita ka ng daddy mo ngayon, alam ko, hindi niya ko gustuhin magdusa ka pa. Mag-isa na po ako ngayon. Tita Clotilde. Tayong mag-isa sa buhay. Huwag mong sabihin yan, Noemi. Hindi ka nag-iisa. Oo nga, pinsan. Darito pa rin kami. At patuloy ka naming sasamahan sa iyong pakikibaka sa buhay na ito. Lahat ng kaapihan ay may hangganan, sapagat lahat ng kasalanan ay may angkop na kabayaran sa kanyang panahon. Nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Jojo, ba't naririto ka? Bahay natin to. Kaya natural lang na umuwi ako dito. Pero hinahanap ka ng mga pulis dahil sa ginawa mo kay Tina.
DZRH ang dula sa kanyang panahon. Pinakamasakit sa isang ina ay ang matapos gawin ang lahat para sa anak ay bigo pa rin siyang mapabuti ito. Ito ang naging karanasan ni Selena sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayan. Nakuha ko ng lahat ng pera niya dito sa aparador. Jackpot na naman kami nito. Yan. Alis na ako. Bago pa siya magising. Jojo! Ha? Bakit ka narito sa silid ko? Buisit naman. Nagising. Kinuha mo yung pera ko dyan, ano? Maramot ka eh. Ayaw mo akong bigyan kaya kinuha ko. Ibalik mo sa akin yun. May mga babayaran ako. Ano ako, tanga? Kahit maglupasay ka pa dyan, hindi ko ito ibabalik. Maawa ka naman sa akin, Jojo. Malaking halaga yan. Yun nga ang gusto ko eh. Para mas matagal ang happy-happy namin. Jojo! Yan na! Jojo, huwag ka umalis! Ibalik mo yung pera ko! Jojo! Wala ka na talagang awa. Wala ka na pagmamahal sa akin bilang iyong ina. Yun naman pala nangyari. Kaya nung dumaan ako sa grocery mo, wala ka. Kawawa ka naman. 2 linggong kita ng grocery yung ninakaw niya. Rodora, saan ba ako nagkamali? Paano na-attempt na gawin to sa akin ng aking anak? Naging mabuting ina naman ako sa kanya. Binigyan ko siya ng edukasyon at magandang kinabukasan. Kaya lang, ang anak mo ang kusang pumili sa maling landas. Oo nga. Tama si Mang Lucio, Selena. Hindi mo kasalanan yung pagkaligaw ng landas ni Jojo. Dapat kasuhan mo siya dahil sa ginawa niya pagnanakaw sa'yo para matuto siya ng leksyon. Yun nga kaya ang dapat kong gawin. Anak, hindi mo dapat ipagkibit balikat ang nangyari. Baka ulitin pa niya yun. Alalahanin mo, lulong siya sa bawal na gamot. Oy, kung hindi mo kaya, ito na lang ang gawin mo. Lagi mong ilak yung kwarto mo. Para hindi na siya makapagnakaw pa sakaling bumalik pa dito. Okay. Ibang klase ka talaga, Joe. Siyempre. Kapag sinabi mo, natutupad. Ako pa? Gusto mo ng maraming binabata, kaya ito na. Ang dami nga. Oh. Bilib na bilib ka talaga sa akin, Tom. Bilib na bilib, tol. At mula ngayon, Ano? King Jojo na itatawag ko sa'yo. Ha? Ha? King Jojo? Eh dahil para kang hari, lahat ng ginusto natutupad. Ay, sir ah. O, di ba? Mula ngayon, ako na si King Jojo. Oo. Ha? O, paano? Ha? Tom, Oh. alis mo na si King Jojo, ha? Saan ka pupunta? Eh, may hinahanap ako eh. Ha? Gusto ko ng iba pang trip to heaven. Kinakabahan ako Bakit kaya? Sanay na naman ako mag-isa sa kwartong tinutuluyan ko. Buti pa, ilak ko ng pintuan. Total, gabi na naman. Pagkatapos kong isara ang pinto at bintana, makikinig na lang ako ng radyo hanggang antukin ako. Ah! Diyos ko! Kumusta, Tita? Si Jojo, ang pula ng mga mata niya. Ano? Hindi ka na nakasagot. Anong kailangan mo? Bakit bigla mo binuksan ang pinto nitong bahay ko? Papasok muna ako. Hindi kita pinatutuloy. Hindi ka dapat pumasok. Uy! Si Plata! Okay yan!
Para mas exciting ang trip to heaven natin, ha? Lumabas ka dito. Sisigaw ako! Sisigaw ka? Ha? May baril ka! Oo! Baril ka! At puputok ito. Oras na sumigaw ka! Huwag! Huwag, Jojo! Mawawa ka akin! Uy! Ang kinis ng balat mo. Sarap mawakan. Huwag! Maging mabait ka sa akin para maawa ako sa'yo. Naiintindihan mo? Pinasamantalahan niya ako! Ginahasa ako ng walang niya yung anak, Alicelina! Diyos ko! Anak ko! Tinutukan niya ako ng baril at pinasok sa inuupahan ko! Sobra na talaga yung batang niya. Kahit ang ibang tao, pinipinsalanan niya. Dapat kasi, hindi niyo kinukonsinti ang Alicelina! Dapat pinahihirap niyo ni siya! Ginawa ko na yon, Tina. Pero binalikan pa rin niya siya muna makalabas sa rehab. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Anong gagawin mo? Kakasuhan ko siya, Mang Lucio! Gusto kong mabulok siya sa bilangguan! Ay, Selena, sobra yung perang binayad mo sa akin, oh. Oh, eto. Ay, sobra ba? Oo. Naku, maraming salamat sa pagsasabi mo, ha? Pasensya ka na, Rodora. Ano ka ba naman? Ano ba lang yung iniisip mo? Yung anak mo na naman bang rapist? Rodora, wanted na siya ngayon, eh. Kasalanan niya yun. Huwag mo naman sabihin tutulungan mo. Hindi ko alam. Gugulungan ako. Sugapaan sa bawal na gamot yung anak mo. Hindi lang siya basta nagnanakaw ngayon, ha? Nang rape na rin siya. Ay, sana maisip mo yun. Maawa ka sa ginahasa niya. Nakatapos na ako mag-shower. Ay, sana naman makatulog ako ngayon. Ilang gabi na ako hindi mapagkatulog. Lalabas na ako ng banyo. Hello, Mami! Jojo! Jojo, bakit ka narito? Bahay natin to, kaya natural lang na umuwi ako dito. Hinahanap ka ng mga pulis dahil sa ginawa mo kay Tina. Hanggang yun? Nagsumbong pala. Anak, hindi mo dapat ginawa yun. Malaking kasalanan niyo sa Diyos. Kaya ikaw na lang ang pinuntahan ko eh. Para wala na problema. Anong ibig mong sabihin, Jojo? Ikaw ang isasama ko ngayon sa trip to heaven ko. Anak, huwag! Huwag ka sa akin! Nanay mo ko! Sa akin ka nanggaling! Bigil ka! Naku, totoo nga palang may sakit ka. Kaya hindi mo nasasagot yung mga text at tawag ko. Rodora, si Jojo. Si Jojo. Naku, alam ko. Alam ko na ang ginawa niya. Sinabi sa akin ni Mang Lucio. Paging yung pag-file mo ng kaso laban sa iyo, anak. Napakasakit, Rodora. Sakit. Bakit ko sinapit ito? Naging masamang inaba ko. Magpakatatag ka, Selena. Matatapos din ang problema mo na yan. Ngayon, 2 na ang kaso niya, rape. Maliit na ang kanyang mundo. Kaya nga, ihanda mo yung sarili sa maaari pang mag-anak. At sana, huwag mong isiping tinalikuran ka na ng Diyos.
Bakit tila? Ano nangyari? Mang Lucio, napanood ko sa TV si Jojo. Nahuli na ba siya? Patay na ho siya. Ha? Binanod po niya ang isang pulis habang dinarakip siya. Wala na ho si Jojo. Wala na ang walang iyang nagsamantala sa amin. Ayaw mo kunin ang kanyang bangkay? Oo, Rodora. Bahala na sila sa lalaki yun. Wala na akong pakialam. Kahit itapong pa nila sa ilog. Selena, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Pero, sa kabila ng lahat, anak mo pa rin siya. Bakit ba kinakampihan mo pa? Lapastangang yun. Walang niya siya. Hindi sa kinakampihan ko siya. Galit na galit din ako sa kanyang ginawa. Kaya lang bilang ina, dapat pa rin bigyan mo siya ng maayos na libing. At kung wala na sa puso mo ang pagmamahal sa kanya, alang-alang sa Diyos, magpatawad ka para kumaan na rin ang iyong kalooban. Totoo ba ang sinabi mo, anak? Kukunin na natin ang bangkay ni Jojo. Opo, Papa. Tama po kayo ni Rodora. Dapat ko pa rin siyang bigyan ng maayos na libing. Kasala man siya sa akin. Ngunit nasa Diyos na ang paghatol sa kanya. Ay, salamat naman at nagbago rin ang isip mo. Alang-alang sa Diyos, Papa. Gagawin ko ito sa aking anak. Napakasakit man ang pagdurusa, napakabigat man ang dalahin. Huwag sanang kalilimutang ang Diyos ay laging nariyan lamang, handang gamutin ang sugat ng kalooban sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Leonel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.